Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado. So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Alam ko lahat kayo ay puyat at pagod dahil nga sa Miss Universe Philippines. Pero, syempre, lahat naman parang sulit naman yung paghihintay, di ba? Dahil tagumpay ang Atisa Manalo. So, yon. So, sa mga maka-Atisa dyan, congratulations. Anyway, so gusto ko magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Sa mga laging nagmamahal at sumusuporta talaga ng 100%. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyong lahat. So, kay Ronald Davis, thank you. Victor Michael Tanada, Rosario Balendres, Yaya Muhammad, Jeff 5264, si Bobby Rodriguez, Cesar Anyunuevo, Ronald Guebas, maraming salamat. Si Monster Grade 615, Russell 2016, Mads Vlog, thank you. Barbet Elizalde, maraming salamat. And then, of course, kay Attorney Cornelo Dilag at saka kay Maverick, maraming salamat. Ricardo Jr. Kinyusala, Snake Gem, Bren Baluyot, Glenn Pascual, Marilyn Lagsa, si Jervin and Carlos Magat, thank you po. And then, syempre, Miriam Milanes, Melinda Martinez. Si Melinda Martinez, ang daya, nagpaalmusal daw siya. Tapos ako, hindi niya binigyan. Charot. Dave Velasquez, Lara High Five Key, Chibibo, Bobby Rodriguez, hello, hello, hello. And then, of course, kay Madam Henrietta Solidad at kay Madam Jenaline Napaton. Plus, isama na rin natin, syempre, si Edhi na talagang umiyak pa ng bonggang-bongga. At gusto ko rin, syempre, magpasalamat kay Christine Ann Perez na talaga namang reyna ng channel natin. At saka, syempre, kay Arpen. Maraming salamat. At saka, syempre, kay Madam Catherine Kane. Ayon. So, thank you sa inyong lahat ng bonggang-bongga sa pagmamahal at suporta. Appreciate ko po. And then, of course, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, sabing ganon, si Yam, Gabi, and Team, Mama Sam, anong masasabi mo sa kanilang pag-host dito sa Miss Universe Philippines? Well, ang masasabi ko, ang bongga. Ang ganda ng chemistry nila. At talaga namang masasabi ko, lahat silang apat ay magaling. Sama na natin syempre yung isa pang host na talagang masasabi ko yung energy, buhay na buhay, panalo. Wala akong masabi sa kanila. I hope na sana i-maintain to ng Miss Universe Philippines na kunin lagi silang host dito sa Miss Universe Philippines. Si Sian Lim, my gosh, ang gwapo-gwapo. Naluloka ako sa kanya. I love yung energy ni Sian Lim. I love yung kagwapuhan niya. Yung ganda ng katawan. My gosh. Saka yung reaction niya, no? So, yun. So, grabe. Winner para sa akin. And love ko sila. Ang galing nilang tatlo. So, yan. And then, of course, para naman Hakot Award sa Miss Universe Philippines, hindi talaga nananalo, Mama Sam, ng title. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko, syempre, nalungkot ako ng bonggang-bongga. Nalungkot ako kasi akala ko mabibreak na yun ni Muntinlupa, ni Winwin, yung mga ganong estilo. Pero ayun nga, siguro totoo nga, kapag once na marami kang nakuhang award, hindi sa'yo nakafocus ang corona ng Miss Universe Philippines. At ganyan din yung nangyari kay Pauline Amilex, Atisa Manalo, Michelle D, no mga hindi pa lumalaban, and then of course
kay Teresita Marquez. So, nalulungkot ako pero proud ako dahil syempre iba pa din yung talagang ipinakita ni Teresita Marquez dito sa competition ng Miss Universe Philippines at nakita naman natin na umarangkada naman siya ng bonggang-bongga at walang duda yon, di ba? So yon, kaya yung reaction ko malungkot kasi hindi nila ma-break yun. Baka next time, di ba? So, napaka-positive ni Winwin. Ayun nga sa mga nagsasabi, Mama Sam, di na daw sasali si Winwin ng Miss Universe Philippines. Kung akong tatanungin mo, sa totoo lang, syempre gusto natin, di ba? Pero try to understand na hindi lang dito umiikot ang buhay ni Winwin. Hindi lang naman ang goal niya, ay gusto kong manalo na Miss Universe Philippines. Walang ganun mga Mars. I think kontento naman siya sa pagiging reyna Hispano-Americana. Kaya lang yung Miss Universe Philippines is dream niya yon. Oo, dream niya na gusto niyang matry one more time, di ba? Kasi dati siya sumali sa Binibining Pilipinas and then she understand, I think na she very understood na hindi para sa kanya ang universe. But natutuwa ako kasi wala siyang regret, tinry niya, at ginawa niya yung best niya. And I think tama lang yung decision niya na wag nang sumali kasi syempre meron pa siyang bulilit, di ba? So dapat focus siya doon at alagaan niya yon. Yung experience niya dito sa Miss Universe Philippines, thumbs up ako dyan. And then sa ipinakita niyang performance, talagang good job, Winwin. And I hope na sana mas mag-open ang Miss Universe Philippines sa pagkakasali mo dito sa iba pang mga project mo sa showbiz at saka sa mga kailangan mo pa. Isa kang tunay na magaling na reyna. Marunong tumanggap ng pagkatalo, naiintindihan ko ano ang nangyayari at higit sa lahat yung suporta na ibinibigay niya sa mga sister na dito sa Miss Universe Philippines kung paano niya in-embrace, di ba? So nakakatuwa. Good job, Winwin. Mabuhay ka. Di ba? So, yon. So, okay lang yon. Alam nyo, sa totoo lang, naiintindihan ko ng sobra-sobra. And then, para naman sa sumunod na chika, breaking the Binibining Pilipinas curse. Kasi nga, di ba, maraming mga Binibining Pilipinas candidates. Kasama na sila Michelle Gumabaw, Eliza Malinaw, at Leren May Bautista, Samantha Panlilio, mga nag-join dito sa sa Miss Universe Philippines from Binibining Pilipinas. Taon-taon, di ba? At itong taon na to, ang dami, di ba? Ilan sila? Halos 3, di ba? So, sobrang nakakatuwa. Kasi, yung mga sinasabi nila na, nako, hindi kayang manalo ng taga-Binibini sa Miss Universe Philippines kasi ayaw nila Jonas. Pero eto na. So, ang kauna-unahang babae na nanalo ng Miss Universe Philippines from Binibining Pilipinas ay wala nang iba kundi si Maria Atisa Manalo. Binibini, di ba? So, sabi ko nga, sana pag nagpakilala si Maria Atisa sa Miss Universe, ganito ang gusto kong sabihin niya. Maria Atisa Manalo, 27, Binibining Pilipinas. O, di ba? So, yun. Nakakatuwa kasi parang kung iisipin mo, finally, nawala na rin niya sa mga isip ng tao at sana masundan pa. Kasi parang feeling ko marami pang mga taga-Binibini na planong mag-join dito sa Miss Universe Philippines. Like example, hinihintay natin yung mga comeback queen katulad syempre ni Miss Taguig nung nakaraang taon, di ba? Kung iisipin mo, pwedeng-pwede din to. At malay mo, dumating yung tamang panahon sa kanya at manalo siyang Miss Universe Philippines katulad ni Atisa Manalo. Doon naman sa mga basher, naiintindihan ko yan. Kasi syempre, alam ko yung sentimental value ninyo doon sa mga kandidata na sinusuportahan ninyo. And then be happy na lang for Atisa Manalo. Diba? So yan. So sa mga taga-Binibining Pilipinas, I hope na sana magbigay inspirasyon sa kanila si Atisa Manalo at ayun nga, di ba? Mailaban din nila yung laban nila sa Miss Universe Philippines in the future. So, mali mo, magbalik si Leren May Bautista, di ba? Kasi si Leren, isa din yan eh.
pangarap ko din yan na maipadala sa Miss Universe eh. Pero tingnan natin kung kaya. Ako yun talaga, kung gusto ko man may magbalik, I think Leren May Bautista. And then, I think Atisa Manalo, deserve niya yung Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko bilang isang malaking pangalan ni Atisa Manalo na humehelera sa mga ibang beauty queen natin, Diyos ko Lord, parang dapat talaga maging Miss Universe Philippines siya. At thanks God, nabigay na yun this time. So ngayon, isa na siyang certified Miss Universe Philippines, Atisa Manalo. Diba? Panalo. Diba? Diyos ko Lord. Eto kaya manalo kaya sa Miss Cosmo. Bagong reyna ng Miss Cosmo from Puteri, Indonesia, kinoronahan na rin. Mama Sam, tingin mo, mag-back to back kaya sila? Back to the toilet. Charot. So, yan. Ako para sa akin, depende sa ipapakita ng lalaban na Indonesian na beauty queen dito sa Miss Cosmo. Alam naman natin na pinapaboran nila yan. So, magtataka pa ba tayo kung biglang umeksena yan? Basta ako, nandoon lang sa, sige, pakita lang nila yung galing nila at maniwala lang sila doon sa gusto nilang paniwalaan. And congratulations sa bagong reyna din ng Puteri, Indonesia. Dahil meron na silang pambato sa iba't ibang klase ng pageant katulad ng katulad ng Miss International, diba? Supranational, ando dyan din syempre yung Charm, ando dyan din syempre yung Cosmo. So, 4 na reyna nila ang kinoronahan din kagabi na hindi nag-trending kasi nga nag-trending nga si Atisa Manalo. At yung mga Indonesian, binash nila si Atisa sa pagkakadapa at sabing ganon, she can swim also, but she cannot walk. Kaya yung tumayo si Atisa at naglakad, ayun, nga sila. At nang ginawa nila, palakpak. Charot, so yan. But congratulations sa mga queens nila. Syempre, hangad din nilang manalo uli ng international pageant and then 2 back-to-back ang hihit nila. Pero sabi nila, ang target daw nila ngayon ay Miss International. O, sige, tingnan natin. And then, target din nila ngayon yung Miss Supranational back-to-back at saka Miss Charm, Cosmo back-to-back. O, diba? So, hindi kayo na. Try your best. Charot. So, yan. So, congratulations, syempre. Dapat happy tayo para sa kanila. Diba? So, yan. Kasi happy nga sila para sa atin. Happy daw! So, yan. Nakakaloka. And then, Atisa Manalo, sinundan ang yapak ni Catriona Gray. Mama Sam, tingin mo, magawa kaya ni Atisa ang galing ni Catriona Gray na maipanalo ang Miss Universe dito sa Thailand? Siyempre, iba si Catriona, iba si Atisa. Si Atisa nga, nahirapan siyang manalo muna ng Miss Universe Philippines eh. Si Catriona, 1 beses lang. Si Atisa, 2. Pero ganito yun, guys. Iba ang kwento ni Catriona Gray, iba ang kwento ni Pia Wurtzbach, iba ang kwento ni Atisa Manalo. Si Catriona, she's Miss Universe already. Katulad din ni Atisa, nangarap siya para sa bansa natin na manalo ng Miss Universe, ginawa niya rin yung best niya, and then, ayun, nakuha niya yung Miss Universe. Kumbaga, si Catriona, tapos na ako dyan. Pero kung ano yung stage na pinagdaanan ni Catriona, ayun din yung stage na pagdadaanan ni Atisa Manalo. Pia Wurtzbach is the same. Maraming beses din talaga natalo sa competition, and then, ayan, hanggang sa dumating yung tamang oras at destiny na ang nagsabi para sa iyo to. Naniniwala ako sa karma. Naniniwala ako sa magandang balik ng karma. Sabi nga gano'n, kapag inagrabyado ka, hayaan mo lang agrabyaduhin ka. Kasi ang good karma ay papalo sa iyo ng bonggang-bongga. So, ayun yung nangyari kay Atisa. Dumating yung time, destiny na ang nagsasabi, go to the Miss Universe. Kung iisipin mo, eto na yung sagot, kaya pala hindi pala siya nanalo doon sa Cosmo kasi sa Miss Universe siya pupunta. So, ngayon ang aabangan mo dito, ano ba ang istorya ni Atisa Manalo para sa magiging laban niya sa Miss Universe, di ba? So, nakatayo na si Atisa Manalo mula sa kanyang pagkakadapa at na-prove niya na sa atin lahat na kaya niyang manalo.
Kasi doon sa mga nagsasabi, hindi niya kayang manalo. Pero sorry guys, panalo ang isang Atisa Manalo. No matter what you say, hindi na magmamatter yan. Kahit pa sabihin mo pa na ganito, ganyan, guys, nasa kanya ang corona. And then, pangalawa, doon naman sa mga nagsasabi na mga kapwa natin Pilipino, na kung si Atisa naman ay hindi mananalo yan sa Miss Universe, nakakahiya sa'yo. Kasi Pilipino ka pero ganyan yung lumalabas mo sa kapwa mo Pilipino. Dito mo makikita yung bitterness ng isang tao na parang wala siyang kaligayahan sa kaligayahan ng iba. Di ba? Instead na supportahan niya, ang sasabihin pa ay ganyan. Pero it's okay. Kasi yan yung challenge kay Atisa Manalo. Na ma-improve sa kanila na mali sila. Di ba? So, good luck sa atin lahat. We are Filipino at dala-dala ni Atisa ang Philippines, di ba? And then yung kwento na magagawa ba ni Atisa yung nagawa ni Catriona Gray? Maybe yes, maybe no. Pero iba ang si Atisa, iba si Catriona. But ngayon ang tingin ko top 5 kaya ni Atisa Manalo. So yon, di ba? So laban yan. Huwag na muna tayo dun sa winner kasi medyo mahirap yan. Depende yan kay Kun An. And then Miss Cosmo Queen na si Tetot. Binati si Atisa Manalo sa pagkakapanalong Miss Universe Philippines. Ayun, sana happy sila. Di ba? So, yun. Kasi alam naman natin kung anong ginawa ng Cosmo kay Atisa Manalo. Pero, ayun, sana maging happy talaga sila. And, ayun, Reyna to Reyna, edi congratulations, di ba? So, masaya ako na nagawa nilang batiin yon at masaya ako sa ipinakita nilang ka-humbleness, di ba? Yung humbleness yun eh. Kumbaga parang natutuwa ako at least binati nila. At eto, Chelsea Fernandez, may panalo kaya ang Miss Cosmo? Well, ang masasabi ko dyan ay, oo naman, bakit naman hindi? Challenge to kay Chelsea Fernandez para sa laban niya sa Miss Cosmo, di ba? So medyo alam natin na nagkaroon ng konting bahid na hindi magandang relasyon ang Pilipinas sa Miss Cosmo at saka sa Pilipinas. Pero ngayon, tingnan natin kung babawi nga ba ang Cosmo. And then, I think, good time to para kay Chelsea Fernandez dahil naniniwala naman ako sa galing talaga ni Chelsea Fernandez na ipinakita niya to dito sa Miss Universe. Nakita naman ninyo talagang umarangkada ng bonggang-bongga. So, mabuhay. So, laban yan. Kung si Atisa nga hindi natakot na lumaban dyan, huwag ka din matakot. Pero sana naman, wag lang din nilang mabiktima si Chelsea Fernandez kasi talagang lalaban niya sa kanila. Charot! So, yun. So, good luck kay Chelsea Fernandez. And then, of course, good luck din sa ating bagong reyna na si Atisa Manalo. Diba? So, ang saya-saya lang. Ang saya-saya. Charot. So, yan. So, thank you so much, guys. And then, sana lahat tayo ay maging masaya sa tagumpay ng ating mga bagong reyna. So, yon. Good luck, di ba? Nakita naman ninyo, magaling din si Gabi. Oo. At parang feeling ko, back to back. Medyo mahirap kasi yung hamon kay Gabi. Back to back. Kaya siya dyan nilagay kasi naniniwala na kaya niya yon at magaling siya. So, yan! So, maraming salamat guys. Comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. At saka, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.